Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding the scoundrel, the fugitive. Hello po. Maraming salamat po again sa inyong lahat na walang sawang support sa ating YouTube channel. And also, again, to everyone who's following us, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, makikita nyo rin po later yung ating QR code. Yung sa QR code po, don't forget po to follow us, scan the QR code para po makita nyo po yung ating daily postings pong mga social media account. Today po, pag-uusapan natin yung almost 1 month na gera dito sa Middle East na kasali po ang Iran, United States of America at ang Israel. Pag-uusapan po natin yung mga updates. Kasama po natin dyan si Professor Ronald Simbulan. Ayan. I think this would be good. Hello po sa inyong lahat and hopefully Prof, okay naman po sa inyo. Ako, sound ko. Yeah. Okay. Okay. Alright. Sa lahat po na nakikinig, welcome po sa inyo. Nandito po ulit again si Prof. Ronald Simbulan po, former UP professor and chairman po ng SENPEG. Pag-uusapan po na yung mga recent development po dito sa gera sa Middle East. And for everyone who's watching right now, this is a live podcast. Pwede po kayo maglagay ng inyong comment and then we will try to read it in the Ask Prof while we are on our podcast. Today po, recently, marami po mga ganap na nangyari. And ngayon po, ang recent po na update natin para po sa nakakaalam nito, hindi po nakakaalam nito, meron po mga proposal na binigay po ang presidente ng Amerika sa tumatayong di umano'y negosyador ng Iran at nagkaroon na rin ng counter proposal lang sa ganitong pag-uusap ng Amerika at saka ng Iran. Ano ang nakikita ninyo po na possibility pwede mangyari within 24 to 48 hours? And Prof, may question pa po ako. Lately, naalala ko, Diego Garcia is a military base that was for the British and American, which is in the Indian Ocean. Naging malaking issue po yan dito sa Amerika because sinasabi ng Iran, they don't have the capability of any missile that can be launched 2400. Pero nangyari ito at kinagulat ito ng halos lahat ng bansa. And they were saying that from the Iran side, nagsisinungaling sila kahit sa UN, even the representative in the UN General Assembly, nagsisinungaling sila that they really have the capability. Do you think that on our side, we're just giving opinion, do you think that even Iran is not on the clean hands pagdating sa ganito? Do you think po it's warranted that Iran missiled or attacked their neighboring GCC countries? Yeah. Prof, eto naman po. Last week, actually this week nagsalita ng foreign minister ng Qatar that they are condemning yung atake. Pero the UAE president were saying that yes, hindi kami nagre-retaliate but it does not mean that we are not looking for opportunities to be part of the situation. Hindi naman sinabi diretso ng UAE president. Kasi para po lumalabas na ang inaatake na ng Iran ngayon, it's not even the US bases eh. Recorded naman ito last week, ang inatake ng Iran sa Kuwait at saka sa Bahrain is yung mga desalination plant at saka yung gas pumping system or area po nila. And then sa Qatar, yung isa sa pinakamalaking oil production. Tas ang parang paliwanag ng Iran, it's because parang sinabihan na raw sila before, tapos may mga matatamaan daw ng mga maaring installation ng mga US
military malapit doon. Pero the question was, and I think I wanted to know sa inyo po, if nasabi na ng Iran at na-missile na nila yung mga base militar dito sa GCC countries, kailangan pa ba hanggang ngayon, imi-missile attack pa rin nila 'tong mga GCC countries knowing that they already said or proved their point. Even Turkey has already been apparently napasama pa dito. Kasi po yung, isang eroplano na apparently, tinamaan ng missile, parang bumagsak po sa Turkish soil. Mhm. And ito pa po na isa din po na napag-uusapan na rin, itong Strait of Hormuz. Ang dami po kasing affected, especially the Asian countries kasi dito nanggagaling talaga yung, oil natin, eh. And unfortunately, marami na pong naging mga recent development. Even NATO is already saying that some of the countries from Europe is about to join to secure the Strait of Hormuz. Sa inyo pong palagay, bakit napakaimportante second po ba that Asian countries will join to secure the Strait of Hormuz? Which happened kasi Israel. confirmed. Kaya Prof, ano, 'no, kita mo, I noticed kasi sa politics po kasi dito sa States talagang ano po talaga ako, interested, ika nga. I voted for President Trump. I'm a Trump supporter. Pero ito lang pong giyera is, something that I didn't like. Kasi ang laki po ng effect sa amin, Gas was up, way up. Tapos siyempre tusen. And I also noticed, kasi supporter din ako ni Trump nung election, yung CPAC dito, ano siya, parang, um, nagfa-fund doon sa Republican at saka kay Trump. Talaga mostly is Jewish talaga. Jewish, yeah. Oh, talagang Yeah. Prof, meron pa akong ano, 'no, question dito. Po si President Trump ng 15 points of framework para po sa isang deal na gusto niyang, ipunto sa Iran. Hindi naman po ito official pa kasi wala pa po, pero based sa reports na nakuha po isa po dito na gusto ko po malaman ang inyong opinion. Ang sabi niya dito is to end Iranian proxy support sa tatlong terrorist group, namely Hezbollah, Hamas at Houthis. Tingin niyo po ba this would really Iran would abide by this rule? If and if. At saka Prof, ano din kasi 'di ba, may connection din kasi sa religion, eh. Kaya makikita natin yung posisyon ng mga GCC countries pagdating sa Iran at saka yung posisyon din kasi nila pagdating sa Israel. May iba na nasa isang side, yung isa naman nasa isang side kasi iba-iba sila ng ano, 'no, paniniwala sa religion, plus hindi sila gano'n ka-closely tie sa Iran. Hindi na sila nagkakasundo. I remember that. Yeah. Pero Israel wala sa mapa. Yeah, and, also kasi hindi naman po ito kaila. If you're gonna watch Middle Eastern, televisions, mga network, they're also talking about the rise of, uh, anti, Islamic, government ng Iran. Which is, dito naman po sa Amerika, the narrative was the exiled prince, Reza Pahlavi, na naandito po sa Amerika na nagsasabi na he was, parang he's accepting to be the reform leader for them to change from an Islamic, country to a democratic type of country na may eleksyon. Hindi po ba, even if marami tayong nakikitang pagkakamali ng Amerika at Israel, nakikita rin natin yung side ng Iran na, atake sila doon, may depensa. Tingin niyo po ba sa loob ng Iran, and I don't have much information about this, there is also revolution against the government. Yeah, of course. IRGC Pating- Pahlavi. Yun yung parang isa din na napag-uusapan dito sa American media. Deliberately tinatanong siya kung talagang gusto niyang mag-hold ng position sa politics. And lagi naman yung sinasabi talaga that he's not eyeing to a position on anything. Just a transitional part lang para at least meron daw parang, magli-lead. Pero ang gusto daw niya is magkaroon ng eleksyon. At kung sino may elect, yun yung gusto niya na ma ma
maging next government. Alam niyo, minsan naiisip ko, Prof, yung parang nangyaring people powers, 'di ba ganyan din yung parang intention na to actually change a government to a certain entity para mamuno sa bansa. Ang nakakatakot lang po dito, what if ma-exploit yung tao ulit? In a different form of government, ma-exploit sila into a way na ang nagbe-benefit na naman yung mga nakaupo. Tulad po nung sinabi niyo, yung monarchy. Mhm. It Yeah, is, and almost a why? dec 'di ba, I remember this history, documentary history ni Saddam Hussein. Apparently ay ginamit din ng Amerika before under, ah, not Truman, shoot, I forgot his name. Earlier, yeah. Ginamit si Saddam Hussein to be a defector and also an anti-Iran doon sa war Yeah. to Iran. And then after a while na parang hindi na nila kinailangan, then they come up with a plot paalisin siya sa kanyang puesto. At ang masakit nun, even former Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, nagsabi na they have not found any nuclear program Yeah. or missiles. That was a Yun nga din, alam mo, Prof, yun Yeah. din yung iniisip ko. Kasi there was this information that I've checked sa New York Post po. Yeah. Iran is already activating sleeper cells. Question lang, are they only targeting America? The story behind dito sa yung sinabi niyo po kanina, yung pinatay na na parang, siya po yung may hawak ng IRGC. Lately lang kasi Oh. nangyari. Ang sabi, they're actually activating yung sleeper cells to the people whose alliances is with America. Yun yung parang gusto nilang gawin. So idadamay talaga daw po nilang lahat. Kasi parang gusto nila is kung mawala yung gobyerno ng Iran ngayon under Khomeini, sasama na nila lahat, kasama yung mga alliances. And I think yun yung pinakamalaking question. Another issue din na parang lumalabas ngayon, Prof. Naalala nyo, 'di ba, namatay na si Ayatollah Khamenei, yung Yeah. supreme leader. Pumalit yung kanyang anak, si Mustafa Khamenei. Ang problema, even President Trump was saying, they don't even know and they cannot guarantee that he is alive. Kasi wala pa nakakita sa kanya in person, eh. Sa lang ng Iranian TV yung kanyang statement. Pero no one is. Tapos meron pang lumabas na tsismis dito sa Amerika that he is actually bodily wounded at nasa Russia. Yun nga daw po, Yeah. Kumbaga parang Remember that ng US. yeah, at saka alam niyo, Prof, talagang kung makikita na matindi yung strategy kasi for them to even last this long, nagkakaroon pa sila Yeah. ng counter-offensive sa Strait of Hormuz. Tapos even if like a lot of their military bases is already gone, so nakakapag-launch pa rin. Yun nga I think ito yung ginawa ng mga clerics para naisip ko rin. I think this is what we call talagang influence ng mga clerics. Yung tindi ng religion nila sa Iran. Whenever Ayatollah say this, they all only believe it. Siyempre kung ano sabihin ng statement ng bagong supreme leader, they just gonna believe it. Oh, yeah. Prof, sumagot ang Iran dito sa 15 points framework ni President Trump para matapos na tong gera. Ang isa sa mga napansin ko dito at nabasa ko sa counter proposal nila, ang sabi nila dito, right to uranium enrichment. Do you approve if itong counter proposal about uranium enrichment ng Iran? For enrich, Reparations. Prof, isa din sa mga yung dito sa proposal kasi itong tinanong ko sa inyo about the uranium enrichment. Naalala ko sinabi niyo kanina about dito sa International Atomic Atomic Energy Agency. na nagche-check. Ako, gusto ko po malaman sa inyo, do you 100% believe yung mga sinasabi nilang report about sa nilalabas nilang about sa report nila sa Iran about their nuclear program? Mossad. Marami pursue yung Yes. Also, I remember sa mga nakikinig po ng geopolitics last year,
tinira talaga ng Amerika that time, yung talagang di umano, yung mga nuclear bases nila. Andito na, well, andito na yung, ano ba 'to? Eto, andito na yung mga location sa Natanz, Fordo, Isfahan, 3 sa pinakamalaki nilang location. And I think, uh, based on what the people were saying on the ground, na-devastate nila. Ang problema lang po, ang lumabas pala na bakit hindi totally na-dismantle yung parang ang sabi nila is, um, na 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 na-relieve pa rin nila yung plutonium at saka uranium na kailangan nila, and then they transfer it, and then they place another bunker that is more deeper at mas hindi daw mape-penetrate ng mga bunker buster bomb. And I think, Yung terrain, opo, yung advantage sa kanila. natural. Sa natural, Parang Iranian kasi 28,000. pero grabe 'no, parang hindi hindi mo akalain na gano'n kabilis tataas yung tensyon sa gitnang silangan na halos lahat maapektuhan after yung first day ng giyera. Nakita natin yung oil, naapektuhan tayo. Every country na gumagamit ng oil talaga apektado. And then Yeah. stock market, kahit dito po sa States we were very much affected. Neto na lang, nung nagkaroon sila ng proposal back and forth, dito na lang parang Republican. Yeah, and alam niyo Prof, ako personally, ano po ako Trump supporter ako. Hindi ko gusto itong war na ito kasi tumatagal at ang dami na apektuhan. And also dito kasi sa Amerika, I think based on all the things na na-research ko, both Republican and Democrat is affected Kasi Yeah. lumalabas pala po Prof, they are all connected into the yung mga companies na gumagawa ng mga gamit pangdigma, yung mga Lockheed Martin, Boeing, apparently every partisan people sa Congress connected. Kaya parang sila din nagpo-push na okay, basta pagdating sa Iran okay tayo, pero pagdating sa ibang issue talo-talo. Totoo. And Prof, ano ang niyo, ano ang pakuwari ninyo 'no? Yeah, ang dami kasing, kahit ako nagke-question din ako sa motibo niya kasi parang lumalabas ang giyera dito sa Iran is mostly provocated ng Israel. Even if he always say na, "Oh wala, hindi ako naimpluwensya ng Israel. This is my own prerogative." Pero imposible kasi even one of his supporter, pinakamalaking donor niya. Yeah. I think billionaire or trillionaire si Odelson or Edelweiss ang pangalan po niya. Ano talaga, they are going to be parang reformist na Israeli siya na talagang on to talaga po, on to war. Hanggang mahilig Yeah. sila sa giyera. Prof, yung siguro kasi ang ganda ng pag-uusap natin, ang dami natin na uncover. Maraming connection. Even even si yung asawa ng kanyang anak. Yeah, nakalimutan ko lang yung pangalan. Yan. Na which is actually one of the parang negotiator ng Iran at saka ng Iran at Amerika. Yun. So yung I think because marami na tayong napag-usapan at for sure information packed itong podcast natin today. Sa mga nakikinig po maraming salamat. Kung may mga comments at may gusto po kayong itanong, pag natapos po yung live natin, just put it down on the comments below and we will try to answer those questions. Prof, dito na tayo sa last part natin ng podcast natin. Ano po ang nakikita ninyo if itong 48-hour or hindi pala 48-hour, itong 5-day na ipinataw ni Pangulong Trump kasi nag-okay na sila parang hindi na nila bobombahin yung mga generator at grid ng Iran dahil nagkasundo sila sa deal di umano. Tingin niyo po ba matatapos ang 5 days, magwo-worse ito or tingin niyo they will settle for something better? Actually, it will be
handa Actually, Prof, recently, I think 24 hours ago, na meron ng balita that the US Joint Chief of Staff, si General Racing Kane, are starting to put the historic group ng 802 Airborne Brigade ng Amerika na historic kasi talaga magaling sila sa recon at saka sa defense. Kahit maliit na grupo sila, that they will be putting this group of people, this army regiment, dito sa, I think, sa mga maliliit na isla na malapit sa Strait of Hormuz to start securing yung Strait of Hormuz. And they were saying that this would intensify yung security doon. Ang nagiging issue lang doon, tulad nung sinabi nyo rin, is the connection behind having troops on the ground. Kasi Yeah. pag nagsimula yan, di ba naman hindi maatake yung mga yan, di ba? Usually Yeah, pag yeah. Amerika, makanti mo lang ng paa o kaya daliri ng Tsaka yun nga eh. Ito Pero mangyayari. Prof, I think this is a matter, I think itong gera na to, this is a big issue about time. Tulad ng sinabi niyo kanina, maybe President Trump is buying time to put people on the ground. Pero ang kinakatakot ko po dito ganito, what if magkaroon ng suicide mission to na if they know na parang mawawala na sila sa mundo, for instance, ang gagawin nilang hostage, yung mga tao na sumusunod sa kanila, yung mga sympathizers nila at doon nila imamassacre. 'Di ba parang, "O sige mamamatay na kami or mawawala na kami, isama na natin." Parang gano'n. Yun yung kinakatakot ko. Ngayon, yan, Yun nga eh. Kasi actually yung nga pong narinig ko doon sa recent interview ni Prime Minister Bibi Netanyahu, sabi niya, parang mas tumitindi yung galit niya kasi nga gumagamit na ng cluster bombs, cluster missiles, itong Yeah. Iran, na kapagka tinamaan spread pa. So, Opo. Pero Spread. apparently, itong mga mini bombs hindi naman talaga nakaka-destroy ng mga building. Parang it's like a propaganda sa mga tao na parang mas natatakot sila, gano'n-gano'n. So parang yun yung nagiging issue. Pero dahil ang haba ng ating kwentuhan at sobrang informative itong program natin, maraming salamat po sa walang sawang support. And I think dito sa pinag-usapan natin, Prof, maraming salamat. Alam kong kanina pa tayo nagkikwentuhan. Pero Yes, thank you po. salamat. Opo, Prof, sa bandang huli ng ating program, gusto ko lang po sabihin na sa bandang huli na ating pinag-uusapan, nakita natin kung gaano katindi itong epekto ng giyera sa Iran. Makikita natin, importante ba ang missiles or diplomasya? Kundi naman, kailangan ba tayo magtiwala sa kapangyarihan o kinabukasan ng seguridad ng mundo? Kaya ang pinakatanong ko po sa ating mga listeners today, simula na ba ito ng kapayapaan o katahimikan bago ang isang bagyong paparating? Yun, sana peace nga talaga. Tama po si Prof. Antabayanan po natin yung mga update dito sa Iran War at pag-uusapan po natin yung mga recent development. So tune in po and Prof, at sa lahat, maraming salamat po.